So John chapter 10, we're going to go to verse 10. The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Amen. So my message is, know your battle, know your enemy. So ang luhan sa mensahe na mahasayop ta sa ato nga pagpakig-away o sa ato nga kaaway. Every day we are fighting a spiritual battle. Matagadlaw nakigbisog ta, nakig-away ta sa espirituhanon nga pakig-away. There is a real devil. Adunay tinuod gayud nga yawa. There are demons in the world. Adunay nga demonyo niining kalibutanan. And the battle is not in the flesh. O ang ato nga din gubat dili sa batok sa So ulo. we have to know the enemy. So kinahanglan nga makailata sa ato nga kaaway. And Jesus said, the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. So nagingon si Ginoong Hesus nga din ang kawatan mianhi aron siya sa pagpangawat pagpatay So, ug paglaglag. Mao ni ang kababutan ni Yawa. So mao ni ang kanang kasayuan sa yawa. Si Satanas mo atake sa inyong kinabuhi. So Jesus warned, the thief comes to kill and destroy. But I came that you may have life more abundantly. Amen. So magapota. Father, I'm asking you right now, God, to speak. God, I know that in this word where we are exposing the power of darkness and bringing hope to every believer, that Satan even now would come against the anointing. But Father, we take authority in the name of Jesus Christ. We speak to every power of darkness. Go us in the name of Jesus Christ. Father, I need the anointing of your Holy Spirit. I pray over Pastor Mike and myself. I pray now over the people of God. Lord, that you will capture their attention, oh God. That every disturbance supernaturally will be bound right now in the name of Jesus Christ. God, you have promised to give us victory in the Lord. Adunai kaduugan diha ni Kristo Jesus. Father, I'm asking you now, speak to us in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. So, we can see the will of God. so ato nga kita ang kabubuton sa Dios. Jesus came to give life more abundantly. So Ginoong Hesus mianhi aron siya maghatag og kinabuhi nga mas madagayaon gayon. Kalawasan, kalinaw, kagawasan, kadaugan. These are the promises and blessings of God. So kining tanan mao ang mga saad sa Dios o panalangin gikan sa Dios. But we can also see the will of Satan. O ato usab nga makita ang katuyuan o kabubuton ni Satanas. His purpose is to bring destruction to your life. Ang iya gayud nga tuyo kana nga maghatag siya og mga destruction Now, sa imong mga kinabuhi. let's go to James, the book of James, Santiago, and chapter 4, verse 7. Now, I want you to see the authority of the believer. So, James chapter 4, verse 7, therefore submit to God, resist the devil, and he will flee from you. Now, how do we overcome the power of darkness? Naunsaan man nato pagbuntog ang gahom sa kanitngan. He says here, submit to God. Nagingon sa diri magpasakop kamo sa Dios. Resist the devil. O gingon siya sukli ninyo ang yawa. And he will flee from you. O gingon siya og siya mo dalaga palayo kaninyo. Think about this in your mind. Nauna-una ani butang sa imong una-una. The devil is the enemy of your soul. Ang yawa mao ang kaaway sa imong kalag. And the Bible says, when you resist him, O ang Biblia nagsulti nga sa dihang sukla nimo siya, he will flee from you. siya mo dalagan palayo gikan kanimo. That means to run away in fear. Ang gipasabot nga din siya mo dalagan tungod kay siya adunay kahadlok. Think about that in your mind. Nga kini pamalandungi. Adunay dakong gaho
There is great power in the Christian's life. Aduna day dako nga din kagahom diya sa Kristohanon nga kinabuhi. Bisan pa, we are weak in the flesh. Bisan pa nga kita huyang sa unod. But Christ lives in us. Apan si Kristo naa nagpuyo sa sulod nato. And when you stand in faith, Sa diha nga mobarog kita uban sa pagtuo. when you speak the word of God, Sa diha nga mosulti ta sa pulong sa Dios. when you lift your voice unto God, Sa diha nimo ipatugbaw imong tingog ngadto sa Dios. and you resist the power of darkness, O imo nga suklan ang gahom sa kangit niya. the Bible says the devil will run in fear. Ang Biblia nagasulti nga din ang yawa mo dagan siya nga adunay Now, pagkaon. remember the word of the demons. Na ato nga hinumduman ang pulong sa mga demonyo. They said, Paul I know, and Jesus I know. Nga ana sila nga din kang Pablo nakailangan ug kang Hesus nakailasab mi. Because there was a great anointing. Tungod kay aduna sila dako nga diho. And si Jesus mao ang Ginoo. Amen? Amen. So they knew Jesus Christ. And they knew the Apostle Paul. So nakaila sila kang Ginoong Hesus ug nailhan po nila si Pablo. Because Paul walked in the power of God. Tungod kay si Pablo naglakaw man diha sa gahom sa Dios. And he resisted the power of Satan. O iyahang nga gisuklan ang gahom ni Satanas. He said, I am not ignorant of the attack of the enemy. Ningon siya nga diin siya dili ignorante diha sa mga pagsukol sa kaaway ug pag-atake. I know the plan of the enemy. Ningon si Pablo ako nakahibalo sa iyang mga plano sa kaaway. Now, let's go to Ephesians. And I want you to remember this. Now, Peter said that Satan walks about as a roaring lion. Na ato nga hinumduman kini ang isulti ni Apostol Pedro nga diin si Satanas nagalibot-libot siya sama sa nagdunglob nga Now, leon. that roaring lion wants to bring fear to your life. Ang kining nagangulog nga kining leon gusto niya nga diin mo mahadlok ka diha sa imong kinabuhi. He wants to intimidate you. So gusto siya nga diin magapamuhat sa kani diha nimo. And it said he seeks who he can devour. Nangita siya og matukog. But who is the Lord Jesus Christ? Pagkinsa man si ang Ginoo nga si Jesu The Lion of Judah. Siya gitawag nga siya ang Now, leon sa Huda. the Bible says the wicked run when no one is chasing them. Nga din, ang Biblia nagasulti nga din ang mga dautan mudagan sila nga din wala gayud sila ay Kay- kapot. Walay kalinaw. Adunay kahablok sa sulod sa ilang kasing-kasing. Kay dili matarong, dili magtutuo, dili diha ni Kristo Jesus. Upon ingon sa Kristohanon, who are we? Ingon dito nga din kinsa man ta. Ingon nga Kristohan. Ang matarong sa Dios, ang katawhan sa Dios. Amen? We are the people of God. Kita ang mga anak sa Dios. Amen. Now, Satan as a roaring lion, So si Satanas sama siya sa usa ka nagdulog nga leon. and Jesus is the Lion of Judah. O si Ginoong Hesus siya ang gitawag sa siya ang leon sa Huda. And the Bible says the righteous are as bold as a lion. Ang Biblia nagasulti nga diyan ang mga matarong siya may sugon sama sa leon. So, when that roaring lion comes to my life, Sa diha nga din ang naggulog nga leon moabot sa atong kinabuhi. that wicked devil, Ang dautan nga ang yawa. the Lion of Judah, rises in my heart. O din ang leon sa Huda siya mobarog diha sa atong nga And kasingkasan. the Bible says the devil will flee in fear. Ang Biblia nagasulti og ang yawa siya modalagan nga diin dunay kahadlok. Amen. Amen. The Bible says, humble yourself under the mighty hand. Ilalong sa gamhan. Mas maayo niya, pagpaupos mo, ilalong sa gamhanan kamot sa Diyos. Amen. So, when we humble ourselves, when we submit to God, we are resisting the devil. Sa diha nga diin magpasakop ta sa Dios mo paubos ta diha sa tubangan sa Dios nagasukol deta niya na sa yawa. Now, look at Ephesians
Ephesians 6 verse 12. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. He said, we do not wrestle against flesh and blood. Ngayon siya nga wala kita nakidumog batok sa unod og dugo. People are not your fight. Ang mga katawhan dili sila ang atong makaaway. Your husband or your wife is not your fight. Ang imong asawa o anak piti na mo imong kaaway. Your family is not your fight. Ang iyong pamilya o panimalay dili na mao ang imong kaaway. But he said our battle is the spiritual wickedness in heavenly places. Panagingon siya panangato ang ning kaaway pagpakig-away mao kana nga din espirituhanon sa nga kadautan sa kawanangan. Around us, there is a spiritual world. Sa ato nga kining palibot dunay kining gitawag og espirituhanon nga kalibutan. Bisan karon diri sa nining dapit adunay spiritual world. So bisan nining mao nga dapit adunay gitawag diha espirituhanon. There are powers that are fighting each other. Nga din adunay gahom nga din nakig-away sa usab-usab. Diha sa espiritu, in the spirit. Now, look at Ephesians chapter 2, verse 1 and 2. And you he made alive who were dead in trespasses and sins, in which you once walked according to the course of the world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now works in the sons of disobedience. Now, remember, Satan is the enemy, and the battle is not in the flesh. Our battle is not against people. Look what he says here. He said the prince of the power of the air. Who is that? Kinsa man ni? Who is the prince of the power of the air? So kinsa man ang prinsipe diha sa gahom ug kagamhanan sa kawanangan? Si Satanas. Now, look what he said. The spirit that now works in the sons of disobedience. See, it's not the person that you're fighting. But he said there is a spirit that is working and tempting and moving in their life. Not every person, of course, is possessed by a demon. Amen? Na dili tanan nga din mga tawo nga din na umipon diha sa But demonyo. every human in the world Apan ang tanan matag usa ka tawo nining kalibutan will face attack from the powers of darkness. sila nagaatubang og pag-atake diha sa gahom sa kanit. And those who are in their sin, O kini sila nga naa sa sala. those who are lost, Sila nga din nga wala. they do not have the Holy Spirit. Nga din sila nga wala magabaton sa Espiritu They are not Santo. born again. Din sila wala mga tao And pagusa. so, they are open to be used by the power of darkness. Tungod kay sila bukas man alang sa paggamit diha sa gahom sa He kanit. said, the spirit that now works in the sons of disobedience. So naging sa diri nga ang espiritu nga din karon nagapanglihok diha sa mga tao o mga anak nga masupilon. So that's the battle. So mao kini ang pagkiguba. Now, the enemy is the devil So ang kaway mao ang yawa and the powers of darkness. o ang gahom sa kanit. And the battle is in the spirit. O ang kining pagkigubat anaa kayo diha sa espiritu. What is the battle for? Na unsa man kuno para sa unsa man ang pagpakig-away. What is Satan trying to accomplish? Na unsa man ang gusto dayon nga diin makapot ni Satanas. Let's go to Genesis chapter 3. The first time we see the devil in the Bible. Genesis 3. So this is una higayon ya makita ta ang yawa diha sa Biblia. Amen. So
what is the battle? Kay ang Diyos created or nagbuhat hingpit nga kalibutan. Walay sala, walay mga pagsulay, mga problema, walay singot. Praise God. Amen? There was no curse. Walay kamatayon. Hingpit nga kalibutan. Pero niabot ang yawa. So, the Garden of Eden, this is una higayon, the first time that we see. Now, Genesis chapter 3, verses 1 through 4. So the word says, the serpent came in verse 1, and he said, has God indeed said, you shall not eat of every tree of the garden? What was the first attack of Satan? Naunsa man ang una nga pag-atake ni Satanas? Batok sa pulong sa Diyos. Batok sa kamataoran. Amen. The battle is for truth. So, ang pag-away o pagkigubat batok sa kamatuoran. Now, God gave them one commandment. Ang Diyos naghatag ng kanilang usalang kasugo. Okay, God loved them and He wanted them to have a choice. So tungod kay higugma ang Dios ngadto kanila, gustos Ginoo nga hatagan sila og kagawasan sa pagpili. True love is not forced. Kaya ang tinuod nga gugma dili dili mamugos. That's why God put the tree in the garden. Mao kana ang hinungdan nga ang Dios nagbutang siya og kahoy taliwala sa tanaman. Bisan si Satanas, he was perfect in the day he was created. Bisan Satanas siya hingpit sa adlaw nga din siya gibuhat. Even the angels were perfect. Bisan pa ang mga manulunda sila hingpit. And they had a choice. Sila'y pagpili. But Satan rebelled against God. Apan si Satanas siya ning rebelde batok sa Dios. The word says that pride and sin was found in his heart. Ang pulong nagasulti nga din ang garbo ug ang sala nakaplagan sa iyang kasing-kasing. Because of his beauty. Tungod sa iyang katahom. And Jesus said he fell like lightning from heaven. Ang si Ginoong Hesus nagaingon nga og siya nahulog sama sa kabugason sa bituon gikan sa langit. Now he comes to this perfect paradise. O karon siya naabot diri sa kahingpit nga paraiso. Dito sa Garden of Eden, hingpit nga kalibutan. Amen? Now, he said, did God say? So nagingon siya sa babae, nagingon di ay ang Dios. God gave them a commandment. O ang Dios naghatag kanilang sugo. You shall not eat of the tree of the knowledge of good and evil. Diinan sila ayaw ninyo kauna ang bunga sa kahoy sa nahibalo ug sa dautan. And the first attack of Satan Ug ang una gayon nga diin pag-atake ni Satanas. was to attack the Word of God. So iyaha nga din gi-atake ang pulong sa Dios. To deceive them, to turn from the truth. Aron nga din paglimbong kanila og sila mo biya sa kamatuoran. And Eve responded and said, we're not supposed to eat or touch the tree. So si Eva nitubag mingon siya nga dili gayud bisan sa pagkaon o paghikap sa mga kahoy. And the serpent said in verse 4, you will not surely die. Og si Satanas diha misulti sa bersikulo 4 ningon siya og dili kamo og dili kana tinuod nga kamo mga matay. He lied to them. So iya gibakakan ni Satanas si ang babay. And today, Satan is the great deceiver. Og hangtod karon si Satanas siya ang dako nga tiglimbong. And the first attack is to turn you away from the Word of God. Og ang una niya nga kining atakihon kana nga din mo talikod ka gikan sa pulong sa Dios. Now, he said, you will not surely die. Verse 5, for God knows. Oh, nasayod ang Diyos. See, now, Satan is pretending that he is her friend. He said, your eyes will be open. So giingnan siya nga ang inyong mga mata maabli. You will be like God. Mahimo mong sama sa Dios. She was tempted
Because Satan was fighting the word of God. So sila gitintal tungod kay Satanas siya nakibatok man diya sa pulong sa Dios. Now, let's go to Matthew chapter 4. So, Kabalo ba mo nga si Jesus was tempted by the devil? Do you know, the Bible says he was led by the Spirit in the wilderness to be tempted by the devil. Now, Matthew 4 verses 1 through 4, or 1 through 3, Jesus was led by the Spirit in the wilderness to be tempted by the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights, afterward he was hungry. Now, when the tempter came to him, he said, "If you are the Son of God, command that these stones become bread." So, kinsa mo basa verses 1 through 3. Unya gidala si Jesus sa Espiritu Santo adto sa dapit nga aron talon sa yawa. Pero sa idon na nagpasa siya sulod sa 40 kaadlaw o 40 kadili. Gutom siya, guys, o medyool kaniya ang yawa nga nag-ingon. Anak, kaman kaha sa Dios, imo ang kining mga bato. Guste? Yeah, amen. Now, think about this. Si Jesus, siya ang anak sa Dios. Tao o Dios. And yet, bisan siya, he was tempted by the devil. bisan siya anak sa Dios, gitintal din siya Now, sa yawa. Satan here is called the tempter. So diini nga mahina dapita si Satanas gitawag siya og tigtintal. Jesus calls him also the murderer and a liar from the beginning. So sige nang Hesus gatawag usab niya kahingalan usab niya nga dili siya mamumuno og bakakon sukat pa sa sinugdan. The battle is for truth. So ang kining gubat para sa kamatuoran. But notice he also said, if you are the Son of God. So atong nasayran diri ang gisulti niya nga kung ikaw tinuod nga anak sa Dios, 3 times. tulo ka higayon. If you are the Son of God. Ingnan siya kung ikaw anak sa Dios. He said, make these stones bread. So una ningon siya kining bato himuang nga tinapay. And Jesus responded by the word of God. Og si Ginoong Hesus migamit siya sa pagtubag pinaagi sa pulong. Because the word is a two-edged sword. Tungod kay ang pulong sama kaulabaw pa niya siya sa espada nga duhay sulab. Now, look at this. Verse 5 and verse 6. Then the devil took him up into the holy city, set him on the pinnacle of the temple, and said to him, if you are the Son of God, throw yourself down. For it is written, he shall give his angels charge over you, and in their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. Now, tanawa. Satan quoted the word of God. So ato nga tanaw diri nga si Satanas ningkutlo pud siya sa pulong sa Dios. Do you know the devil knows the word of God? So nahibalo bagka nga diin ang yawa, nahibalo pud siya sa pulong sa Dios. You know, he's been around a long time. Na siya sa daghang nga panahon o taas He nga panahon. knows how to take and twist the word of God. So kay nasayod man siya sa pulong sa Dios, nahibalo pud siya kung saon niya pagbaliktad ang pulong sa Ginoo. Because Jesus was responding with the word of God. Tungod kay si Ginoong Hesus gitubag ginamit ang pulong sa Dios. So Satan uses Psalm 91. So si Satanas o ang yawa migamit pud siya sa sulat dito sa Salmo 91. Throw yourself off of this mountain. Naingon nga og kining ambaka ni ini nga kining pangpang. Okay? It is written, he will give his angels charge over you. Kay nasulat nga diin ang Dios magpadala og mga manlunda aron sa pag-alagad kanimo. See?
So even in our own life, Bisan pa sa atong kaugalingong kinabuhi, the devil will try to twist the word of God to deceive us. so ang yawa, musulay gayud siya sa pag-abaliktad sa pulong sa Dios para malimbungan ta. Now look at 2 Thessalonians chapter 2. Kaduhang Tesalonika kapitulo 2. Now, remember, Jesus said, sanctify them by your truth, thy word is truth. So ato hinumduman nga diin siya putlia ang inyong kaugalingon pinaagi sa kamatuoran. Now, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. So sige nang Isus nagaingon nga ako ang dalan kamatuoran o kinabuhi. So, importante kaayo ang kamatuoran. Amen? The battle is for truth. Praise God. Now, 2 Thessalonians chapter 2, verses 9 hangtod verse 12. So, I will let Pastor Mike read this one. I will read first. The coming of the lawless one is according to the working of Satan, si Satanas, with all power, signs, and lying wonders. Verse 10, and with all unrighteous deception among those who perish, because they did not receive the love of the truth, that they might be saved. And for this reason, God will send them strong delusion, that they should believe the lie, that they all may be condemned, who did not believe the truth, but had pleasure in unrighteousness. Amen. So verses 9 through 12. Ikaduhang Tesalonika 2, 9 ngadto sa 12. Ang pag-abot sa masupilon pinaagi sa paglihok ni Satanas, pag-aubanan sa tanang kagahom ug baka nga mga ilhanan ug katingalahan, jis, ug pag-aubanan sa tanang dautan nga paglimbong alang kanila nga pagalaglagon tungod kay sila na nagdumili man sa paghigugma sa kamatuoran aron mga luwas unta sila. 11. Tungod niini ang Dios magapadala kanila o gahom sa pagkasalaag aron sila managpanuo sa baka. 12. Aron pagahukman sa silot ang tanang wala motuo sa kamatuoran, hinunua nahimuot sa pagkadili mataro. Now, the coming of the lawless one is according to the working of Satan. So ato nga kita diri nga ang pag-abot sa masupilon sumala sa pagliho ni Satanas. Now, who is the lawless one? Nakinsa man nga masupilon. Here he speaks of the Antichrist. Kini siya nagapasabot may tungod sa Antikristo. During the Great Tribulation, Sa taliwala diha sa dako nga kasakitan. there's coming a man who will have the power of Satan. Adunay tawo nga diin moabot nga diin aduna si gahom gikan ni Satanas. And he will rule the world. O diin siya mo dumala sa kalibutan. And the Bible said he will have lying signs and wonders. Ang Biblia nagaingon dito og adunay kining ilhanan sa mga kahibulungan, katingalahan ug mga baka. Now verse 10, with all unrighteous deception among those who perish, because they did not receive the love of the truth. Sa versikulo 10 aron nga diin paglimbong kanila nga wala manuo sa kamatuoran. Why did they perish? Adiin ngano man sila nga nangalaglag. Because they did not receive the love of the truth. Tungod kay wala man sila modawat og paghigugma sa kamatuoran. The word says that they love and they practice a lie. Ang pulong nagasulti nga diin sila nahigugma man sa pagpamaka. In verse 11, for this reason, God will send them strong delusion that they may believe the lie. Ang sa versikulo 11, sa mao nga hinungdan ang Dios nagapadala kanila og dako nga kalibog aron sila mutuo sa baka. This is the judgment of God. Mao kini ang paghukom sa Dios. Those who continue to reject the gospel
gospel. Alang kanila nga di nagapadayon sa pagsalit ko ay sa maayong During balita. the great tribulation, Bisan sa taliwala sa dakong there kasakitan. will be a great deception in the world. Adunay maabot nga dako gayod nga paglimbong sa And kalibutan. the world will worship the man of sin. O ang kalibutan magayukbo na magasimba na sa tao sa sala. Because they did not receive the love of the truth. Tungod kay wala man sila modawat o paghigugma sa kamatuoran. It says that they may all be condemned who did not believe the truth. O di nagingon siya nga din alam kanila nga din nagalaglag kanilang wala modawat sa kamatuoran. That's why the Word of God must be our authority. Ug mao kana hinungdan nga ang pulong sa Dios mao gayud ang ato nga otoridad. There are many lies in the world today. Adunay daghan kayo nga baka ug limbong ning kalibutan karon. The world teaches that a man can marry a man. Nga din ang kalibutan nagatudlo nga din ang lalaki makaminyo og sama pa niyang lalaki. They teach that a woman can become a man. Nagtudlo po sila nga din ang babae pwede nga mahimong lalaki. They teach that abortion is a woman's choice. Nagtudlo sila nga din ang pagpakuha sa mga bata mao kini ang pagpili sa usa ka babae. The world says there are many ways to be saved. Nga din ang kalibutan nagtudlo nga din adunay daghang paagi aron maluwas. And then there are many false doctrines in the church. O aduna usay kining dili maayo umini nga din mga patulun-an naa sa simbahan. But if you will study the Word of God Apan kung imong tun-an ang pulong sa Dios. and you make a decision in your life, Okay, himuon nimo kini nga mao desisyon diha sa I kinabuhi. will stand on the truth. Ikaw mo barog gayon diha sa kamatuoran. Then when Satan brings a lie, Og diha si Satanas mo hatod man kanimo og baka you rise in faith ikaw mo barog uban sa pagtuo. with the fear of God Uban sa pagkamahigugma and a sa Dios. love for the truth. O paghigugma sa kamatuoran. And you resist the lie and attack of Og Satan. imuha nga din suklan ang baka ug pag-atake ni Satanas. See, if Satan can get you to believe a lie, he can defeat every purpose of God in your life. Kung si Satanas dili makabuntog kanimo pinaagi siya ang mga paglimbong ug baka na ikaw magmadaogon sa bisan unsa nga kining pakibisog sa imong kinabuhi. There are some who are comfortable in their sin. Dunay pipila nga din okay ra sila sa ilahang pagpakasala. They say that they love God, O maingon pa sila nga higugma sila sa Dios. but they live a life of darkness Apan ang nagpuyok sila diha sa kinabuhi sa kangitngon. because they believe the lie of Satan. Tungod kay ilahang gidawat o gituohan ang bakak sa yawa. That I can just stay in my sin. O maingon sila nga din okay ra magpabilin ni sa mong sala. But Jesus said, those who practice darkness Apan si Ginoong Hesus nagingon alang kanila nga diin nagakinabuhi diha sa kangitngon. they will not inherit the kingdom of God. Dili gayud sila makapanunod sa gingharian sa Dios. So beware of the lie of Satan. Nga magbantay ta, magmabinantayon ta diha sa paglimbong ni Satanas. Now let's go to 2 Corinthians chapter 4. Kaduhang Korinto 4. Now, verse 3 and verse 4. But even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing, whose minds the God of this age has blinded, who do not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine on them. Kaduhang Korinto 4:3-4. Kung kuno galing ang maayong balita, sinalipdan man, kini sinalipdan lamang ngadto kanila nga nagakalaglag 4 sa ilang pagkabutang ang mga hunahuna sa mga dili magtotoo gibutaan sa Dios niining kalibutana aron sila dili makakita sa kahayag sa maayong balita sa himaya ni Kristo nga mao ang dagway sa Dios. So, ikaduha, number 2, the battle is for the souls of men.
So ikaduha nga diin nganong makig-away ang kita kini siya ang pakig-away pakigubat para sa mga kalag sa mga tao. It says in verse 3, "But even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing," verse 4, "whose minds the God of this age has blinded, who do not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine on them." Now, look what it said. The God of this age. Na tuwa nga tanawon diri nagisgot may tungod sa Dios sa kapanahonan o ning panahon karon. Now, who is that? Nakinsa man ni? Ang Yahweh. The Bible calls him the God of this age. Ang Biblia nagatawag kaniya nga siya ang Dios niini nga panahon. He is the ruler of the prince or of the powers of darkness. Adin siya nagangulo diha sa gahom sa kahit niya. Now, this Adin age, siya pangulo diha sa gahom sa kahit niya. and it says the God of this age has blinded the minds of those who do not believe. So naging siya ang Dios sa niini nga panahon na mao ang nagabuta sa ilang mga mata. Now, every day there is a battle for the souls of men. So matag adlaw aduna kay gubat sa matag kalag sa tao. Satan does not care if you prosper. So as Satanas wala sa pakialam kung ikaw magmaswagon. He does not care if you live a happy life. Wala siya pakialam kung ikaw magpuyo diha sa malipayang kinabuhi. He does not care if you have a little bit of religion. Wala siya pakialam kung kining naar ka sa relihiyon. So long as you are not born again. Diin bisan pa nga dili ka mahimong na himugso pag-usa. He will let you live a comfortable life all the way to hell. Nga din gusto niya nga din mahimo nga din magpuyo ka. Yan komportable nga kinabuhi basta kay mapunta lang ka sa impierno. But there's a blindness in the mind of the unbeliever. Apan adunay kining pagkabuta diha sa una-una sa mga dili magtotoo. Every person Matag usa ka tawo who is not in Christ, nga wala diha ni Kristo. the Bible says the wrath of God abides on them. Ang Biblia nagasulti nga ang kapungot sa Dios magpabilin ngadto kanila. Because every person has sinned against God. Okay, matag usa ka tawo nakasalaman batok sa Dios. And there is a day of judgment. Adunay adlaw niya sa paghukom. The Bible says we must all stand before the judgment seat of Christ. So ang Biblia nagasulti nga diin kinahanglan matag usa mo barog unya sa ukmanan ni Kristo. Why does Satan tempt the world? So nganong man nga diin Satanas iyaha man gyud nga tintalo ng kalibutan. Why do the demons torment the mind? So nganong gyud ang kining demonyo iyaha sakiton ang mula-mula. So that they can keep you chained in darkness. Aron nga diin magpabilin ka na ginapos diha sa kanit. That's why Jesus said, what does it profit if you gain the whole world and you lose your soul? Mao kana ang gisulti ni Ginoong Hesus nga diin nag-ingon siya unsa may kapuslanan kung imong maangkon ang See, tibok kalibutan. eternity is not far away. So ang kining ang walay katapusan dili siya layo. Eternity is not ahead of you. So kining walay katapusan dili diha sa unahan nimo. Eternity is right beside you. Kaya ang walay katapusan na gyud sa tapat nimo. At any moment, Sa usa lang ka kining gutlo. you are only one breath away from eternity. Na din sa usa lang ka din wala na pagginhawa. You are only one heartbeat away from eternity. Na din usa lamang ka kining pag-apitik sa imong kasing-kasing. And that's why na ka sa walay The katapusan. Bible says today is the day of salvation. Mao kada ang hinungdan nga ang Biblia nagasulti karon ang adlaw sa kaluwasan. Today, if you hear His voice, do not harden your heart. Karon sa diya makadungog ka sa iya nga tingog ayo patigaha ang imong kasing-kasing. Because the God of this age has blinded the minds of those who do not believe. Tungod kay ang Dios ngini nga panahon na siya nagabutawan sa una sa mga dili Now, magtuto. look at
verse 6. For it is the God who commanded light to shine out of darkness, who has shone in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Versikulo 6, kaya ang Dios nga nag-ingon gikan sa kangit-ngit may kahayag nga mosidlak mao siya ang nagasidlak dinhi sa among mga kasing-kasing aron sa paghatag kanamo sa kahayag sa kahibalo sa himaya sa Dios nga naa sa nawong ni Kristo. There was a time that you were in darkness. So adunay panahon nga din ana akas kangit nga. But the Bible says God commanded light to shine in darkness. Apan ang Biblia nagasulti nga ang Dios nagasugo sa kahayag diha sa kangit-ngit. To give the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Aron paghatag o kahibalo o himaya diha pinaagi kang Kristo Jesus. Now, for the unbeliever, Alang sa mga dili magtotoo, the devil wants to hold them until they die and go to hell. so ang yawa gusto siya nga di gunitan sila hangtod mamatay sila ug mapunta sa interno. Paul said, I wanted to come to you time and time again, but Satan hindered us. Si Pablo nagasulti nga daghang panahon nga gusto ko nga diin mo adto nga mo anha kaninyo apan si Satanas nagbabag kana. See, when the gospel is preached, Sa diha nga diin ang maayong balita igawali. Satan will come to hinder the word of God. Si Satanas moabot usab aron nga babagan ang pulong sa Dios. And for the Christian, O kini alam sa mga Kristohanon. Adonai duha plano gikan ni Satanas. There are two plans, there are two attacks. One is to pull you back into sin. So dunay duha ka din pag-atake ni Satanas alang sa mga Kristohanon. Una, mao nga nga pirahon ka niya balik paingon sa sala. Maingon ang pulong sa Dios, bantayi ang inyong kasing-kasing. Guard your heart. So ni ana ang pulong sa Ginoo, bantay ang inyong kasing-kasing. You can walk away from the truth. So makahimo ka nga di mahilayo gikan sa kamatuoran. You can walk away from God. O din makahimo ta nga di maglakaw diha sa kauban sa Dios. The Bible speaks of those who had the knowledge of the truth, but they walked away. Kaya ang Biblia nagasulti nga di nakabaton sila o kahibalo na untas kamatuoran apan ni pahilayo pa sila ngadto sa Dios. This is why it's so important to seek the Lord. Mao kana nga importante kayo nga mangita kayo kita sa Dios. This is why it's important to continue in repentance as a Christian. So mao kana nga importante kayo nga magpadayon kita ug mag-inulsol ingon nga mga Kristo. And when you come to God's house, your heart is open to receive the instruction of God. Anha kita sa Dios. Andam Kasing-kasing pagdawat sa mensahe sa Dios. And then second, the attack of Satan for the Christian is to stop the purpose and the will of God in your life. pa Pag-atake ni Satanas, gusto niya nga diin pagulungon ang katuyuan sa Dios alang sa imong kinabuhi. Amen. Praise God. Amen. Now let's go to 1 Corinthians chapter 15. First Corinthians 15, verse 56 and 57. The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Amen. So kinsa mo basa? 56, abot sa 57. Ang kalala sa kamatayon nagikan sa sala o ang kahom sa sala nagikan sa balaod. 57, apan salamat sa Dios
nga naghatag kanato kadaugan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Praise God. Praise God. So, there are many battles, but here's the promise of God. Maokani sa saad sa Dios. Verse 57. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. So daghan kayo nga diin mga pakigubat. Pamao kini ang iyang saad diri sa 50 City. Apan salamat sa Dios nga mao ang nagahatag kanato sa kadaugan pinaagi sa atong Ginoong Kristo. Amen. Now let me ask you this. This is the last part of my message. So tuguti ko sa pagpangutana kaninyo kung ito mao ni ang katapusan nga bahin sa mensahe. Even as we have preached today, how many of you here, by the Spirit, you can tell that the enemy is attacking the Word of God? So bisan pa nga diin nagawali mi karon diri. So pila ba kaninyo nga diin makaingon mo nga diin ang yawa ni atake pinaagi sa diha sa pulong sa Ginoo. Adunai disturbo batuk sa dihog. If you have discernment, you can tell when there is a disturbance. See, so ang Dios, God is showing us the battle is real. Amen? So nagipakita lang sa Dios nga diin ang pakigubat is tinuod kayo. Bisan si Apostle Pablo, he said, Satan hindered us. So bisan sa Apostol Pablo yang gisulti nga si Satanas magbabag gayud kani. Now, unsa atong tubag? Paliwala sa pakig-away. Dili discouragement, pero as the Bible says, David encouraged himself in the Lord. Amen? So, there are many times at different churches where I experience the anointing strong, and then there are times where I can feel the conflict in the Spirit. So daghang mga panahon nga diin diha sa mga kasimbahanan nga diin kusog kayo ang dihog pero aduna gayoy kining pag-atake ni Satanas pagbabag. Pero, as Christians, padayon ta, musalig ta sa Ginoo kay we don't trust in ourselves. We trust in the power of God's Word. Amen? So padayon din ta. Tangan kay wa ta magsalig sa tong kaugalingong abilidad o kusog kundi So, lagi sa pulong sa Dios o sa dawat sa Even Dios. when Satan comes to try to disturb the Word, but I know that God, gihapon ang Dios mamuhay. Amen. So Bisan don't pa. be discouraged. Amen? Now, here's what we can do. And this is for every church. We should pray throughout the week. Lord, when we come to church on Friday, oh God, anoint the service. Lord, anoint us that we might receive from heaven. Amen? So matag panahon nga din muduol ta sa panimbahon. So magampo gyud ta nga din ang Ginoo magapamuhat sa atong nga pagsimba nga walay makadisturb. Okay, when I come to church, I don't need a dead word. I need to hear from God. Amen? So diha mo adto ko simbahan. So dili ko gusto nga makadungog niya ng pulong nga walay kapuslanan, kundi makadungog ko sa pulong sa Dios nga Now, buhi. let me ask you another question. In your personal life, So tuguti ko niyong pangutana diha sa imo nga kaugalingon nga kinabuhi. how many of you have sat down to pray or read your Bible and then something disturbed you? So pila ba kaninyo nga diin mulingkod mo, nya mubasa mo o magampo mo, kunya dunay mga butang nga diin magistorbo kaninyo. You can watch TV for 5 hours and nothing will disturb you. Oh. So magatanaw kag TV bisag 5 pa ka oras pero walay usa nga diin magdisturbo kaninyo. But the moment that you try to seek God, adunay disturbo. Apan sa panahon nga diin mosulay ka sa pagpangita sa Dios, ana ang disturbo. See, this is why panahon nga kita makik-away sa maayong pakik-away sa pagtuo. We sing, tindog na. We sing. That means to stand up. Pinaagi sa pagtuo. Amen? Ayaw kahadlok ang atake ni Satanas.
don't be afraid of the attack of Satan, but take a stand in righteousness, and God will give you the victory. So dili na tayo mahadlok sa pag-atake ni Satanas, pag dili mo barog diay ta tungod kay ang Dios mohatag kanato sa kadaugan. Amen? Amen. So maning dugtang ang Exxon. Amen. Amen. So, I want to go back to something I said at the beginning. We always think about rebuking Satan in the name of Jesus, which is really good. But remember the word of the Apostle James. Submit to God, resist the devil, and he will flee from you. So usa ka butang maayo man ang badlo ni Satanas o pagsukol niya, pero itong hinamduman ang isulti ni Santiago, ingon siya nga, pagpailalom ka mo o pagpaubos ka mo sa gamhanan Diyos. Amen? So when you submit to God, that is part of your resistance to the devil. Sa diha nga diin magpasakop dito sa Dios o nga diin magpailalom ta niya, usa na kabutang nga diin imong isuklan. When I am found in Jesus Christ, sa diha imong makaplagan sa Ginoong Hesus. when I hide myself in the Lord, Sa diha imong at taguan imong kaugalingon diha sa Ginoo. the Bible says God will fight for me. Ang Biblia nagaingon ang Dios mao'y makig-away para kanimo. God will give me power, Ang Dios magahatag kanimo gahom. and He will give me strength through every battle. O diin siya magahatag kanimo kusog sa matag gubat. So here's what I want to do. Let's just worship God. Mao kini ang ato nga pagabuhaton, magasimba tas Ginoo. And number one, I want you to humble yourself and confess your sins to God. So una, nga diin gusto nga ipaubos ang inyong kaugalingon sa tubangan sa Dios o isugid ang inyong mga kalapasan. And then give the battle to God. O diin imong ihatag ang imong gubat diha sa Dios. And say, God, I submit myself to you. O moingon ka nga diin Ginoo, ako ang ipailalom mga kong kaugalingon diha kanimo. Itugyan ko ang tanan diha kanimo. Amen? Lay it down at the feet of Jesus today and trust. The Bible says, thanks be unto God who gives us the victory through the Lord Jesus.